in a fight, not a physical. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful, and I want more that's yours. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful, and I want more that's yours. Joy unspeakable will go away. Just sit down straight to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. It's my breath, it's on solid rock. I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful, and I want more that's yours. I'm in a fight, not physical. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful, and I want more that's yours. Joy unspeakable won't go away. Just sit down straight to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. Cause my brain is on a solid ground. Joy unspeakable won't go away. Just sit down straight to live for the day, so I never have to worry what tomorrow will bring. Cause my brain is on a solid ground. I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on, I'm counting on God. I'm counting on. I'm in a I'm not a physical. I'm in a war, but not in this world. You are the light that's beautiful, and I want more than Yes, Lord, we worship you, O God. We glorify your name, Jesus.
are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing Sabihin natin sa Panginoon, You are amazing, God. You do amazing things in our lives, Lord. You are amazing, God. Your power is so true. You are You are amazing, God. The amazing, for the very last time. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God. You are amazing, yes, Lord. The amazing God. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. The amazing God. Maker of heaven and earth. Hallelujah. We bless you and we honor you, O God. Patuloy kaming nagpupuri at sumasamba sa inyo, O Diyos, sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan ng aming mga buhay. Hindi po namin kakalimutan ang magbigay sa inyo ng kapurihan, magbigay sa inyo ng pagsamba't papuri, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, na karapat-dapat, pag-alayan ng mga papuri at pagsamba. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagkokontrol ng buong mundo. You are the God, the Lord over the earth. Hallelujah. The earth is the Lord and the fullness thereof. We bless you, God. Hallelujah. Come on, people of God, shall we just utter our praise and worship to our beloved God, to our living God, for He alone deserves our worship. The reason we live is to worship our Creator. The reason we live is to worship our God. Hallelujah. Shall we pray? Father God in heaven, patuloy kami nagpapakumbabang lumalapit sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Habang ibinababa po namin ang aming mga sarili, O Diyos, patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng isang pusong malinis, isang pusong handang makinig ng iyong salita. Sa umagang ito, Panginoon, habang itinataas po namin, O Diyos, ang gawain ito, O God, continue, Lord, to be with us, O God, and fill our hearts, Lord, with your presence. Fill your people, Lord, with your presence, O God.
Saan man po sila naroon, Panginoon, nasa kani-kani naman silang mga tahanan, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, ang dalangin po namin, katapuin niyo po ang bawat isa, habang ang bawat isa nakikinig ng iyong salita, na dadalhin ng iyong lingkod na anak na si Brother Berhel, O God. Hayaan niyo po, O Diyos, na iparanas niyo po at ipamalas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita, O God. Lord, we entrust to you everything, O God. Ini-entrust po namin sa iyo, maging ang gawain ito, O God. Be thou glorified, be thou magnified, be thou exalted, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, praise God. Bisa pa po nating palakpakan ang Diyos na buhay. Bisa pa po nating sabihin, God is good! And all the time, God is good. Alam niyo po, sa buhay ng bawat isa, ang sitwasyon lang po ang nagbabago. Pero ang Diyos po natin ay nananatiling mabuti. Kaya ano man po ang nangyari sa buhay natin ngayon, patuloy po tayong maniwala na ang Diyos ay mabuti. So tayo po mag-aaral muli ng salita ng Diyos na ang topic po natin ngayon ay experiencing complete rest in Christ's presence. Let me say it again, experiencing complete rest in Christ's presence. So basahin ko lang po ang ating teksto sa next slide. Basahin po rito, Matthew 11:28. Come to me all who are weary and burdened, and you will give rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30, for my yoke is easy and my burden is light. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Hindi ko po alam kung na-experience nyo ng umuwi ng bahay, then pagod na pagod, nasumiga kasi yung higaan, then ilang minuto ka pala nakakatulog, then biglang ginising ka ng anak mo at may papagawa sa'yo. Hindi ko alam kung na-experience mo nang mag-leave sa trabaho ng 1 week. Pero 3 days ka pala sa vacation mo, biglang chinat ka or tinext ng yung boss na bumalik ka sa trabaho, nagka-problema tayo. Hindi ko alam kung na-experience mo nang mag-rest, pero hindi kumpleto yung rest mo. Alam niyo po, kahit sa spiritual na buhay natin, na-experience natin na hindi nagiging kumpleto yung pahinga ng ating kaluluwa, yung pahinga ng ating espiritu, even yung pahinga ng ating isipan. Sa dami ng mga problema at pagsubok na ating nararanasan, lalo na po ngayong pandemic, I know and I believe na may kanya-kanya tayong problema at pagsubok na hinaharap. At doon nga po na sinabi ng Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, I will give you rest. Ito po ay verse sa Bible na napaka-anointed and nakaka-bless. Ito po yung ginagamit ng mga Kristiyano pag ang sinesyaran po nila ay sobrang napakabigat ng problemang nararanasan. And I know and I believe na ikaw po ang Kristiyano na gusto mong maranasan yung kumpletong kapahingahan ng iyong puso't isipan. Kumpletong kapahingahan ng iyong kaluluwa. So ang pag-aaralan po natin ngayon is paano mo ba mararanasan ang kumpletong kapahingahan ito? Ang sabi sa ating next slide, we tell the dead rest in peace, when we should worry about the living to live in peace. Kapag may taong namatay, ang sinasabi natin sa kanila lagi is, rest in peace. Mamahinga ka ng payapa. Pero tayo dito na nabubuhay sa mundo, lagi nating iniisip, paano ba tayo mabubuhay ng payapa? Paano ba, ano ba yung dapat kong gawin para laging payapa ang isip ko? Paano ba makakapahinga naman ang isip at puso ko? Okay, sabi sa ating next slide, how can we experience complete rest in Christ's presence? Paano ba natin mararanasan yung kumpletong kapahingahan kapag nasa presensya tayo ng ating Diyos? Sabi sa ating next slide yan, ang una pong paraan para maranasan mo po, sabi yan, never get tired of approaching God in prayer. Never get tired of approaching God. Praise God. Let me read it again. Sabi nito, never get tired of approaching God in prayer. So huwag tayong mapapagod na lumapit sa Diyos
sa pamamagitan ng panalangin. So sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tayo po ay pinapalapit ng ating Panginoon sa Kanya. If you are tired and weary, kung pagod ka na, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Okay? Sabi sa Lucas 18:1, "Then Jesus told His disciple a parable to show them that they should always pray and not give up." Lagi daw dapat tayong manalangin at huwag susuko, huwag hihinto. Ang pananalangin po ay hindi lang sa panahong may problema ka. Or kapag ang tagal mong hinihintay yung answer prayer mo, hindi ka na mananalangin. Or kapag may problema ka lang, saan ka nananalangin. So ang prayer po ay lagi ginagawa ng ating mga Kristiyano. Nasabi ko sa next slide, he said, "In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought." So meron po rito judge na wala siyang pakialam sa tao. Maging wala rin siyang takot sa Diyos. Ang sabi sa verse 3, "There was a widow in that town who kept coming to him with the plea, 'Grant me justice against my adversary.'" So mayroong isang babae na laging pumupunta sa kanya araw-araw. Dahil meron siyang kaso na gusto niyang masolusyonan. Can you imagine po na ang hirap at nakakapagod po na lagi kang pupunta sa lugar na to, sa lugar ng isang judge, at alam po naman natin na dati travel ay hindi ganun kadali. So, pupuntahan mo pa lang yung judge nito ay nakakapagod na. At lagi mo siyang pupuntahan hanggat hindi pa na susolusyonan ang problema mo. So, ito po yung ginawa ng babaeng ito. At sabi ko sa verse 4, "For some time he refused, but finally said to himself, 'Even though I don't fear God or care what people think,'" sabi sa next slide, "yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me." Ang sabi ng judge na ito na walang kinakatakutan kahit Diyos, sabi niya, "Sige na nga, tutulungan ko na itong babaeng ito para hindi siya laging pumupunta sa akin." Ang sabi sa verse 6, "And the Lord said, 'Listen to what the unjust judge says.'" Verse 7, "And will not God bring about justice for His chosen ones, who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off?" And verse 8, "Then I tell you, He will see that they get justice. And quickly, however, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth?" Ang sabi ng judge, tutulungan ko na siya. Ang sabi ng ating Panginoon, paano pa kaya ang ating Diyos na nasa langit? Hindi niya kaya pakinggan yung panalangin ng mga taong araw at gabi ay nananalangin sa Kanya. Church, ang prayer po ay hindi isang beses sa isang araw. At hindi rin po isang beses sa isang linggo. Isa dahilan po kung bakit hindi natin nararanasan o na-experience yung complete rest dahil hindi tayo masipag sa pananalangin. And if you want to experience complete rest, dalasan mo po ang pananalangin. Nasabi sa next slide natin, sa napakagandang verse sa Bible, Psalms 27, verse 13. "I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. 14, "Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." Napakaganda po ng verse na ito. May confidence siya. Sabi niya, "I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord." May confidence siya na makikita niya yung kabutihan po ng Diyos. Sabi niya, "Wait for the Lord." Kahit naghihintay siya, naniniwala siya, nasasagutin yung kanyang panalangin, naniniwala siya na nakikinig ang Diyos. So nawa tayo po ay ganitong klase ng Kristiyano. We remain confident that we will see the goodness of God. Sa gitna ng pandemic o sa gitna ng pagsubok na ating nararanasan, huwag po tayong tumigil na maniwala na mabuti ang Diyos at makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Nasabi ko sa ating next slide, "Just wait until you see why God had you wait. What God is doing is beyond what you could ever pray for or think of." Just wait until you see. Maghintay ka lang. Alamin mo bakit ka po pinaghihintay ng Diyos sa panalangin mo. Minsan pag may malubha tayong sakit at karamdaman, talagang gusto na natin kagad biglaan yung paggaling, gusto natin maranasan at ma-experience yung instant healing. Although may mga taong nakakaranas noon, pero hindi lahat. Pero lagi po natin tatandaan na may dahilan kung bakit ka pinaghihintay ng Diyos. What God is doing is beyond what you could ever pray for or think of. Minsan higit pa sa hinihiling mo, yung hinanda ng Diyos para sa iyo, kaya pinaghihintay ka niya. Nasabi sa next slide, and number 2, para maranasan mo po yung complete rest, never get tired of serving God every day. Isa sa dahilan kung bakit hindi mo pala maranasan yung complete rest.
Mahilig ka nga mag-pray, pero ayaw mong maglingkod. Lagi nating naririnig sa iba na hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Lagi naman ako nananalangin kahit hindi ako umaattend. Alam niyo po, sabi sa Matthew 11:29, "Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light." Ang Matthew 11:28 ay lagi ko rin siyang sinishare sa mga tao pag nakikita ko ang bigat ng problema at pagsubok. But one time, may nag-share din sa akin, may nag-open sa akin, sabi niya, lagi naman po ako nagpipray. Pero bakit ganun yung nararanasan ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko pa rin? Bigat na bigat ako. Then binalikan ko yung verse na ito. Then I realized, merong verse 29. Na ang mga Kristiyano o ang mga ibang Pilipino o ibang tao nakapokus sa verse 28. Hindi napansin yung verse 29 na ang sabi, "Take my yoke upon you." Pasanin mo yung aking pamatok. Ito po yung ginagamit ng dalawang, nilalagay po ito sa dalawang hayo para pag mahihilahin sila, mahila nila ng madali. So ano po ibig sabihin nito? Tayo po hindi lang pinapalapit ng Diyos dahil pagpapalain tayo, sasagutin yung prayer natin. Hindi lang tayo pinapalapit ng Diyos dahil ibibigay yung lahat ng pangangailangan natin. Tayo po ay pinapalapit ng Diyos dahil may ipapagawa po sa atin. Okay? Kung na-experience mo na po na pinalapit ka ng nanay mo or ng tatay mo dahil binigyan ka ng baon, ng tuition fee, or pinagpala ka ng nanay at tatay mo, I know and I believe na naranasan mo na rin pinalapit ka ng nanay mo. Yung nakala mo at excited ka pa, akala mo bibigyan ka ng pera. And sabihin na pala siya ng nanay mo, pakihugas nga yung plato. Same thing with God. Hindi sa lahat ng panahon na pinapalapit tayo ng Diyos ay dahil para sagutin yung prayer. Minsan sa mga problema at pagsubok na ating nararanasan, pinapalapit tayo ng Diyos dahil gusto niya sabihin sa iyo, "Anak, ang tagal mo nang umangatin, hindi ka pa rin naglilingkod. Anak, natutuwa ako sa prayer mo, masipag kang mag-pray. Pero ayaw mong pasanin yung pamato." I tell you, kung ayaw mo pong maglingkod sa Diyos, hindi mo mararanasan yung complete rest. Sa gitna ng pandemic na ito, isa ito sa struggle natin at challenge sa atin. Paano tayo makapaglilingkod sa Diyos sa gitna ng problema at pagsubok na ating nararanasan at sa gitna ng pandemic na ito? I know and I believe, kung ikaw na Kristiyano na nasa gitna ng pandemic na ito ay nagagawa mo po rin maglingkod sa Diyos, truly and indeed, you are so blessed. Ang sabi sa 2 Chronicles 3:8, sa next slide, "Do not be stiff-necked as your ancestors were. Submit to the Lord, come to His sanctuary, which He has consecrated forever. Serve the Lord your God, so that His fierce anger will turn away from you." Paglingkuran mo po ang Diyos. Maglingkod ka sa Kanya. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Sabi sa next slide, Deuteronomy 28, sabi ito sa verse 47, "Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of your prosperity." Verse 48, "Therefore in hunger and thirst, in nakedness, in their poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you." Isa po sa nakakalungkot na nabasa ko sa Bible. Nasabi dito, hindi sila naglingkod sa Diyos ng buong kagalakan at buong kasiyahan nung sila'y nakakaranas ng pagpapala. Kaya sabi ng Diyos dyan, dahil dyan, paglilingkuran niyo ang kaaway ng gutom at nauuhaw. Minsan, pagod tayo hindi dahil maraming problema at pagsubok tayo nararanasan. Pagod tayo dahil ayaw nating pasanin yung gusto ng Diyos na pasanin natin. Pagod tayo dahil ayaw nating maglingkod sa Diyos. Ang sabi ng Lord, kapag ikaw po ay pagod, lumapit ka sa Kanya at pasanin ang pamatok. Ang sabi ng Panginoon, kailangang maglingkod ka sa Kanya. At kapag hindi ka naglingkod sa Kanya, sabi niya, ang ipapapasan niya sa iyo, na sabi niya rito, "I will put an iron yoke on you." Mabigat na bakal ang ipapapasan niya sa iyo. Kaya many Christian nowadays, na nasabi nilang pagod sila dahil nag-pandemic, hindi naglingkod. Sa halip ay tumalikod. Nag-isip ng paraan para paano makaiwas sa mga pinapagawa ng Diyos at pinapagawa ng leader. I tell you po, tayo po ay mag-ingat, pero maglingkod. Okay, sabi sa ating next slide, "Until you serve God wholeheartedly and faithfully, you can be blessed beyond measure and beyond expectation." Hanggat hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos ng buong puso at buong katapatan, hindi mo talaga mararanasan yung sobrang blessing at sobrang pagpapala
o yung kapahinga ang hinahanap mo? And I tell you, huwag po tayong magtapos po sa prayer. Serve the Lord your God. And next slide po sa number 3, sa last point natin, never get tired of seeking wisdom and knowledge. Isa sa dahilan kung bakit lagi kang pagod at lagi kang hirap sa problema at pagsubok na nararanasan mo. Actually, naranasan mo na yan dati. Nararanasan mo pa rin ngayon. The very reason is hindi mo po natutunan yung gusto ng Diyos na matutunan. Masabi sa Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me. Matuto ka sa akin. Kailangan may matutunan ka. Hindi lang pwedeng pray lang ng pray. Hindi lang pwedeng iniisip ko lang ng Diyos, naiisip ko naman siya, hindi ko siya nakakalimutan. Kailangan mo pong matuto. May tinuturo siya sa atin. At pag hindi tayo natuto, katulad ng buhay ng exam sa paaralan, pag binigyan ka ng exam ng yung teacher, hindi ka nag-aral mabuti, hindi ka nakinig sa kanyang mabuti, malaki ang possibility na may bagsak mo ang exam. Same thing sa buhay na ito. We are already enrolled in the University of Life. Tayo po ay nag-aaral at nasa napakalaking paaralan at ito po ay ang mundo. At tayo po ay naka-enroll sa University of Life. The question here is this, are you willing to learn? Kailangan po natin laging matuto dahil ang Diyos ay willing to teach us. Sabi sa Psalms 27 verse 11, teach me your way, Lord. Lead me in the straight path because of my oppressor. Ang mga lingkod ng Diyos always willing to learn. Gusto laging matuto. Okay? Kaya ikaw po, kung gusto mo pong maranasan yung complete rest, lagi mo pong aralin yung Bible. Lagi ka pong magbasa ng salita ng Diyos, umatin ka sa online gathering, at pag dumating na po yung face-to-face, umatin po sa church. At maging seryosong matuto at seryosong makinig. Sabi sa ating next slide, sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Na-destroy, napahamak ang tao niya dahil kulang sa kaalaman. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my peace. Dahil na-reject yung kaalaman, nire-reject din kita. Sabi nito, I also reject you as my peace because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. Pati ang mga anak, ini-ignore din ng Lord pag in-ignore natin ang kaalaman. Ganyan po kahalaga ang kaalaman, karunungan sa paningin ng Diyos. Napakalaga na tayo ay natututo, tayo po ay nadadagdagan ng kaalaman at nasa ganun, pag binigyan tayo ng Lord ng exam. Hindi ko po alam kung kayo po ay umaharap na sa exam nyo ngayon. Or maybe next month, ikaw na po ang haharap sa exam mo. But I hope and I pray na may pasa mo po. At you are always willing to learn sa harapan ng ating Panginoon. Nasabi sa Ephesians, sa next slide natin, sa Ephesians 5:15-17, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Hindi lang pala basta mabuhay lang sa mundo ito. Ang lagi natin naririnig na sa mga tao na kausap natin, basta gusto kong mabuhay ng masaya. Gagawa ko ng paraan para lagi akong masaya. Hindi lang pala pwedeng ganon. Kailangan ko pala natin matutuwang mabuhay sa mundo ito ng isang matalinong Kristiyano. Maalam na Kristiyano. Sabi rito sa verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Verse 7, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Kailangan po pala naiintindihan natin yung kabutihan ng Diyos, naiintindihan natin bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Alam po dapat natin bakit sinasagot ng Diyos ang prayer natin at bakit hindi. Alam po dapat natin kung ano nagpapasaya sa Diyos. Alam po natin dapat kung ano nagpapagalit sa Diyos. Dahil pag hindi po natin alam yon, hindi natin mararanasan yung complete rest. Sabi sa next slide, learning is possible. No matter what your age, yan naman yung edad mo, pwede ka pang matuto. You are never too young or too old. Your mind was created to learn and has huge capacity to do so. Starting today, make a commitment to unlock the potential of your mind. Okay? Napakahalaga po na lagi natin gustong matuto. Lord, anong tinuturo mo sa akin sa sitwasyon ko? Bakit ako nandito? Bakit ko ito nararanasan? Lagi naman ako nagpe-pray. Naglilingkod ako sa iyo lagi. Lord, ituro mo po sa akin at sabihin yung dahilan. Okay? We must be always willing to learn. Sabi sa next slide, we should not stop learning because life never stop teaching. So as God. Hindi tayo dapat na humihinto sa pagkatuto dahil ang mundo ito, ang bawat pagsubok na nararanasan natin may tinuturo sa atin. At lalo na po ang Diyos. Lagi siyang may tinuturo sa atin. So be always willing to learn. Kung gusto mong maranasan at ma-experience yung complete rest,
Gawin mo po ito. Pray always, serve the Lord, and always be willing to learn. Lagi natin gusto may matuto. And gusto ko magtapos sa conclusion na to sa ating next slide. Sabi nito, sometimes, the most urgent and vital things you can possible do is take a complete rest. So minsan, masyado ka nang busy sa oras, sa panahon, sa trabaho, sa maraming bagay. Pero nagpapahinga ka, pero laging kulang. Even sa physical mong katawan, even sa spiritual mong buhay. Nasabi nito, sometimes the most urgent and vital things you can possible do is to take a complete rest. Naisip mo po na maranasan yung kumpletong kapahingahan. Huwag ka pong masanay na hanggang pray lang. Naalala ko lang naman ang Lord, hindi ko naman siya nakakalimutan. Maglingkod ka po sa Diyos at matuto. Let me close the sharing in a short prayer. Let's close our eyes. Let's pray. Father in heaven, you know what's happening unto your people. Ano man po yung nararanasan ng mga anak mo sa panahong ito, sa pandemic na ito, sa mapas, ay sobrang pagod na kakaisip. Pagod na sa nararanasan niyang problema. Na minsan nakikita niya parang ang hirap at imposible. But right now I pray, let him or her believe that with you nothing is impossible. Draw near to God and He will draw near to you. Kapatid, lagi kang lumapit sa Diyos. Maglingkod sa Diyos at matuto sa Diyos. Father in heaven, I pray kung mayroon man kaming kasama ngayon na nakikinig at nanonood ng katuruan ito na lagi niya sinasabi, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Lagi naman akong nananalangin. And yet, pagod na pagod pa rin. And when I believe, ang gusto mo pong sabihin sa Kanya, Lord, anak, ang tagal mo na nag-i-exist sa mundong ito, pero hindi ka naglilingkod sa akin. Hindi ka nagpapagamit sa akin. Ang tagal mo na naglilingkod at nag-i-exist sa mundong ito, pero hindi ka pa rin natututo. You're not always willing to learn. Umaatin ka sa church, pero hindi ka nakikinig mabuti ng salita ng Diyos. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero hindi ka lagi nagbabasa ng salita ng Diyos. I pray right now, O God, bigyan mo po kami ng pusong always willing to learn. Willing to pray, willing to serve. Sa gitna ng pandemic na ito, O God, make a way, Panginoon, para ang mga anak ko po ay makapaglingkod sa iyo. Ang lahat ng bagay na dapat pa namin matutunan, ituro mo po sa amin. And I know when I believe, mararanasan namin ang complete rest. Complete rest in Christ's presence. Bless your people. Pagpalain mo bawat tahanan. Pagpalain po ang kalang buhay. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen.